Sabi ni Takinaga, hindi Ano? naman daw niya mag-isang lalakbayin eh. Ihahatid daw ni Ah. Micro. Hindi si Micro maghatid kay Takinaga. Ihahatid niya yung kalaban papunta kay Takinaga mismo. Si Micro na mismo maghahain. Pero tignan natin, ano nga bang bago maihain sa atin ng Game Lab Desolators at ng RRQ Kaito for game number 2? Sweep na nga ba to o makakabawi ang Game Lab Desolators? We would love to hear your thoughts on this one, guys. Dahil ito na nga, papasok na tayo onto the land of dawn. At ayan na nga muli ang sinag ng araw, napakaliwanag. Pero hindi pa rin klaro kung sino ang maaaring manalo for game number 2. Kaya sabay-sabay nating suwaybayan. Match point na po ang una nating serye in favor of RRQ Kaito. And looking at the lineups, tingin mo ako, honestly, Takinaga can afford to be aggressive. Lalo na pag si Lotus maagang makakuha ng mga magandang posisyon. Yun yung maganda eh, di ba? Oo. Especially with the Hayabusa. And nakikita naman natin yung mga drive-by steal na rin ni Takinaga before. That could still apply if ever here onto this game. Pero, kailangan pa rin nila mag-ingat knowing that that's sa next Nova with the Ruby. Ang daming setup, ang daming way to initiate dito ng RQ Kaito. Pero save for Game Lab Desolators, we have Micro, Lotus. Sige, damay na rin natin si Hao. Kasi Lahat somewhat, na. somewhat na medyo nakakapag. Bigay rin talaga ng magandang vision. Not only the Astral Echo, yung Astral Meteor, yung kumukulo. Oo. Kumukulo-kulo. Yung galing sa sahig na, ay hindi, galing sa taas pala yun, bumababa. Ayan, Ayan, o. oo. Diba? Ang daming ways naman ngayon ng Game Lab Desolators to try and predict. Hindi predict pala, to try and check Oo. kung saan yung mga members ng RQ Kaito na possible na mag-hide. And one way to put it ngayon, kailangan hindi mo na mawala sa paningin nila si Ferds. Yun kasi yung naging problema nila nung game number 1 eh. Tatandaan natin, mid-game towards the late game, ang naging laro ay hide and seek. Kailangan hanapin kung saan nga nagtatago si Ferds. At ngayon, nagpakita siya sa harap ni Micro. Pero si Denjiro dito, nagbabalak sila eh. Gusto Ito nila yung nagtatago. Ito yung nagtatago, yung gulong. Lalo ito. Pero si Takinaga din, lalo na nagtatago din. No daw. Pero, how with the Azor recall? Ang ganda nung ano niya doon pag-push check. Pero alam mong gusto ko dito sa lineup ng RQ Kaito, specifically si Xnova. Ayan. Kasi at any certain time na pumasok si Lotus, even mag-flicker ka pa, once ginamit lang ni Ruby yung second skill niya, pwede mong ma-disrupt or kahit ma-delay man lang yung initial. No win if there's no win. No win, no? Oo. Pero, ngayon, they already have a win on their hands. Pero ngayon, susubok ang Game Lab Desolators na makalapit man lang. Makakalapit hindi dito si Lotus, pero mahihirapan siya. Micro going in, pero nandun pa rin naman yung mga dakat na meron dito. Outside ng RQ Kaito, Mingwin will still be alive, pero ang hindi na alive, si Lotus. Si Lotus naka-4-man set siya, pero ang problema yung mga friends niya wala. Nagsi-uwian na dahil hindi nila kakayanin yung ginagawa ng RRQ Kaito ngayon. And Ferds, so far, Takinaga doon, inaagawan na kagad ng purple buff. This is very crucial, Athena. Ang ganda kasi nung ginawa nila doon with the first blood going to RQ Kaito, bukod pa doon, lamang si Sai here, kita mo kung paano niya pinush through. Di ba si Honey Salas, even under the turret. And napakagandang hatak naman, I'm offended, don't run Wolf King, lahat binus na. Pero how? Thankfully though, she still has the second skill which is Astral Recall, nakakatago sa mga pader. Pero look at Denjiro. Wala na, hindi na yan takot. Kahit mag-drive by ka pa Takinaga, hindi mo din naman ako mapipin down. Kaya naman, kinakailangan ng reinforcements kagad from game lab, tapos nanakawan pa nga, Athena ulit. Kailangan nilang umaga ngayon. Wow. Umaga pa naman. Umaga pa naman. Hapon pa naman. Pero kailangan nilang mas agahan rather sa pag-protect not only onto Hao but also Takinaga's objective or even buffs na nga lang din. Kita mo, munting na mahatak do si Takinaga which is kinda crucial. Pero may nalapit na agad siyang shadow so makakapag-out na nga lang din. One way to think about this round is parang nakarely din sila heavily onto Micro's movements. Ang problema kasi iniisip din niya yung movements ni Ferds. Ginagta naman! At ayun na, ayaw talaga ipag-farm dito si Takinaga, bumalik para lang mangkulit. Pero ito na yung mahirap pag buff dependent yung jungler mo eh. Naku, 2 levels behind dito si Takinaga. Aatake yung 4 na miyembro ng RQ Kaito. Nandiyan yung laser beam. Lalatag yung red carpet but 2 members will be caught. Nandyan sila Micro at Lotus. Nandyan yung Mini Dabog.
pero hindi full-on blast yung magiging atake ng Game Lab Desolators. 3 levels behind na nga dito si Takinaga after securing that purple buff away from that Hayabusa. And going back to my point, ang hirap pag buff dependent yung jungler mo kasi ma-adjust talaga yung rotation mo eh. Kung mapapansin natin sila Lotus, halos hindi na nga tumatawid sa river, kaka-protect mismo ng jungle, ng sarili nilang jungle. And for RRQ Kaito, ito yung gusto nila. Sila yung nagde-dictate, sila yung aggressive, at sila yung may hawak ng mapa. Sila yung author ngayon sa storya. Tama. Dito sa tagumpay nila nung Game 1, dinadala nila for Game number 2. Pero, pwede pa naman makabawi itong Game Lab Desolators, which is ganito, sneaky moves for Takinaga. Ngayon, makukuha niya yung orange buff niya. Pero ang daming nakita doon ng Game Lab Desolators na wait lang, para mas mapapabuti yata. Kung doon tayo sa may bandang likod, aatake, Mingguin will fall. Nandyan si Hao, as sabi ko, pwedeng iba to any moment soon. Pero si Ferds at si Xnova, pinapanindigan yung posisyon nila. Iniinda yung sakit, pero for Game Lab Desolators, ngayon makakahinga na ng konti si Takinaga. Sa lead na na-establish ng RRQ Kaito, medyo ang kalaban nila ngayon ay sarili nila eh. Kailangan nila makontain yung aggression nila eh. Yung mga ganung plays, especially a kill onto Mingguin. Yeah. Pag tuloy-tuloy yung mga ganung pinapakita ng Game Lab, eventually, mawawala yung kalamangan ng RRQ at makakapalagin, especially since may Bruno sila na pwede mag-split push and Novaria na late game, napakasakit and exactly. crucial. And pinatunayan lang yan ngayon ng Game Lab Desolators. Nakakuha ng Torre sa baba. So ngayon, i-transition natin onto a kill na nga ba? Lalatag yung red carpet. There's a Minion Fury. Dalawa mapapatalsik. Pero Denjiro, tinatry tumakbo, pero nandiyan sila Micro with the final slashes, Vengeance as well. Denjiro will fall. First is the next target. Hani Salas with the free hits na nga lang din siya, yung isa sa weakness. At masesecure pa rin ng Game Lab Desolators yung double kill na yon for Micro. Maganda yung ginawa doon ng Game Lab. Si Lotus pumunta sa baba para makapush yung Game Lab at makarespo kaagad itong si Hani Salas all the way from the bottom lane. Kapalit lang naman na isang Torre, so pantay. But this time, they gave space for Game Lab na sila mismo ngayon ang nangaagaw ng mga objectives ng RRQ Kaito. So yung mga ganong trades na willing gawin ng Game Lab is working wonders for them as of now. And ngayon, setting themselves up perfectly, pwede silang mag-ano dito mag-contest for the turtle or even make a counterplay sa top lane of their own. I agree. And ito sana yung sasabihin ko kanina na kung nalulugi man ng slight yung jungler nyo, bawi nyo sa iba nyong gold laner. Or sa iba nyong core damager, which is yung gold laner niya si Hani Salas. Ngayon nakakabawi sila. Hani Salas is comfortable on a 0-0-2 KDA. At bukod pa doon, mas magkakaroon sila ngayon ng space, which leads them to plan B, which is to try and secure an objective. Ang ganda ng face check doon ni Micro, pero mahuhuli yata dito si Lotus, makakatakas. Andyan yung Assault Meteor, medyo kukulo yung mga mantika sa paligid ng Turtle, pero napalayo ng RRQ Kaito mga members ng Game Lab Desolators. Siyempre kasi may kalamangan pa rin dito yung RRQ Kaito and at the same time, malayo si Hani Salas sa picture. Unlike etong si Sai na ready naman of coming in from the middle lane. So ngayon, RRQ Kaito, composed pa rin sila. Parang confident pa rin sila sa sarili nilang kalamangan. Pero they have to look at etong si Micro. Kasi si Micro so far nakakatakot yung mga final slash. Kumbaga, wait, one final slash lang Kakasabi ko lang Kumbaga, they have to limit the risk. Diba? Kaso nga lang, yung risk na mismo yung lumalapit sa kanila. Diba? Nandito yung Game Lab Desolators. 4 members in at the middle lane trying to take down the turret. Xnova and Mingguin, nandiyan pa rin naman yung setup. And sabihin na natin yung continuous damage, pwede manggaling yan kay Sai later on. Na ngayon nakikita nga lang din natin, nakikipag-free hit lang dito. Kala Micro, pero napakaganda na Minion Fury, tatlong tatamaan, but still they're alive. Nandiyan yung laser beam, tatamaan si Micro at Lotus, pero makakaligtas pa rin naman. On that kind of team fight, walang mamamatay, Ingan. Ang ganda na sana, final slash inatid onto Domino and Fury. Now RRQ Kaito Ferds. Dinedepensahan nila ang middle lane kasi sobrang crucial ito for the side of RRQ Kaito. And looking at that clash, Athena, sobrang sayang kasi nag-connect na yung mga skills It was just that si Hani Salas, parang hindi ata masyado nakakapag-free hit or nakafocus fire kay Denjiro. Makunat yung back siya Nakita naman natin si Hani Salas din kasi medyo kinakabahan siya sa posisyon niya. Si Ferds sa kanya lang nakamata kanina. Diba? They're trying to take down the mid lane turret. And as you mentioned, isa to sa pinaka-vital, pinaka-importante. Yun na, pinaka-importante. VIP sa lahat.
Oh. Siyempre, pwera doon sa base. Pero, kasi, hindi rin naman Tama. ibibigay ng RQ Kaito. Oo. Basta-basta, lalo na't ma-open up kasi doon yung ibang mga crucial buffs nila na target naman ni Takinaga na makabawi, agawin yun. Doon magsisimula yung mga mga micro outplay na pwedeng gawin ni Takinaga Oo. pag nabutas yung gitna eh. And kita mo ngayon, tahimik na siya. Hindi niya siya ginugulo. So sabi niya, ay sa wakas, hindi na ako ginugulo. Nakakuha na siya ng mga buff, pero dito magugulo na nga lang din yung buhay ni Lotus. Ang ganda ng latag. Nandyan yung mga members ng RQ kahit nga lang na mas nauna na makakuha ng isa. Ngayon, wala yung main setter ng Game Lab Desolators na si Lotus. Andiyan si Takinaga sa likod. Inaabangan lang pala ni Ferds. Pumasok with a shadow! Makakaligtas pa nga lang din siya. Pero si Ferds, mapipilitan mag-flicker. Hindi magtatagumpay na makakuha ng kill. But instead, si Micro na nga lang din na makikill dito ng RQ Kaito with a shutdown kill. Medyo hefty yung bounty na makukuha nila sa ulo ni Micro. Ang linis ng execution nun, Athena. Simula pa lang sa pag-burst down kay Lotus eh. Sakto yung Don't Run Wolf King play coming in from Xnova. And nung kinasa ni Lotus yung Minoan Fury, hindi na nga umabot sa pangatlong hampas. Hindi na umabot doon sa stun sa knock-up dahil na-burst down siya kaagad ng RRQ Kaito. And heads up play coming in from Ferds pati kay Wingwin na hindi hinayaan makakontes si Takinaga ng Lord. Even to the point na na-shutdown pa nga nila. Etong si Takinaga na nananahimik lang sa una. Pero ngayon, kinakailangan talaga pansinin ng RRQ Kaito Pumapalag ito. na naman. Umagaw na ulit si Denjiro. Sabi niya, natahimik ka pala kanina. Nakalaya ka pala. O ngayon, RQ Kaito, they're covering all bases against Game Lab Desolator. Mapabuff man yan, mapakrip man yan, mapaminion wave man yan, lahat yung natutukan ng RQ Kaito. Maganda yung latag, nandiyan na nga lang din final slash, dalawang mahuhuli para makakapag-jump out pa din dito. Ng RQ Kaito, Lotus as well, kinasa na nga lang din Minion Fury, pati sa pinakalikod si Micro. Mama-micro-baited na nga lang din ng RQ Kaito. That's a man down for Game Lab Desolators, pero for RQ Kaito, parang lumamang pa sila doon. Yung circumstance ng RRQ doon, sobrang sakto kasi right before that clash, kakabili lang ng Wind of Nature ni Sai. Sakto may Purify pa siya doon. Kaya kahit may initial burst damage yung Game Lab, inatakasan pa niya. Siya pa mismo yung pumitas doon. Grabe. And si Micro, although maganda yung mga final slash niya, it's onto the tower pa. It's just that si Denjiro tsaka si Xnova yung nahuhuli, yung mga makukunat ng RRQ eh. Oo, at hindi lang yung nahuli nila, nahuhuli din nila yung Plan B or Plan C ng Game Lab Desolators na Nasa mag-split Plan push. C na? Oo, kasi kanina yung Plan B, mga agol objective. Oo, ngayon. Kaso nahihirapan sila. Plan C, which is mag-split push si Takinaga, knowing that Hayabusa, ang bilis. Di ba makakapag-side? Kaso alam din niya ng RQ Kaito kasi kung papansinin mo, kung wala sila mga hunt down, lipat ka muna sa baba Ferds, lipat ka muna sa taas side, clear niyo yung minion wave para walang possibility makapag-split push ang Game Lab Desolators. And after that, punta tayo agad dito sa buff nila kasi for sure, dito po pondo ang karamihan sa mga members ng Game Lab Desolators at hindi naman nagkakamali doon ng RQ Kaito. Na-deny na naman nila yung purple buff, pati na rin yung orange buff na ngayon solo ni Ferds, pero kailangan niyang bitawan. Medyo napapalalim siya doon. But instead, RQ Kaito, maganda yung position nila at mas mauuna sila sa pangalawang Lord sa laban na to. Alam mo, Athena, sa sobrang kalakihan ng kalamangan ng RRQ, yung purple buff na lang yung nagiging Lord Dance. Kasi hindi nila contest yung Game Lab sa mga Lord Dances. And ang tagal ng attempt ng RRQ agawin yung purple buff eh. Pero last time, nakuha ni Denjiro ah. So may hirapan ngayon kumontes ang Game Lab with this Lord pero mag-try pa rin sila. Meron silang mga instantaneous sets coming in from Micro pati na rin kay Lotus. But the problem is RRQ Kaito, hawak na hawak nila yung high ground ngayon. Dito nga pa ang miyembro ng RQ Kaito habang merong Ferds na medyo hinahanap si Takinaga. Maganda yung latag dito ng Asar Recall and Asar Echo pero walang makukuha doon ang Game Lab Desolators dahil makukuha pa rin ng RQ Kaito yung Lord. Nandun yung dabaw pero walang tatamaan. Instead si Lotus ang ngalan din na tatamaan dito nila Denjiro trying to catch him from behind but still RQ Kaito. Hindi man tayo makakuha ng kill pero malaking objective na kuha natin. Disengage muna. Bantay sarado si Ferds doon. On to Takinaga pati na rin kay Hao. Na to the point na RRQ Kaito, feel ko nga okay lang kahit mapitas si Okay Ferds doon eh. Basta makuha nila yung Lord eh. But the problem is, hindi pa nila napitas. So Game Lab has to deal with this Lord. Pati na rin a complete RRQ Kaito lineup as they take down the middle lane turret at papapasok na nga ang Lord coming in from the top lane.
Naka-Sky Guardian helmet pa din si Denjiro. Mas lalo na nga lang din siya mahihirapan kung sakali siya yung uunahin. Pero uunahin ng RQ Kaito ay kumuha dito ng Tori. Oops, kala ko igugo ni Micro Si eh. Ferds. Yung plan B, Athena, na sinasabi mo na ay yung plan C na split push. Sana na pwede gawin ng Game Lab with the Hayabusa pick eh. Wala. Pine-prevent ni Ferds. Ang aga, no? Prevention is better than cure. Tama. Hindi pa nga nakakalagpas sa kung saan-saan yung second lane turret ng Game Lab. Pero- Nandun na si Ferds. Ito ang hindi nila makukure kung sakali mamamatay din si Denjiro. Makukuha pa ng Game Lab kasi Lators. Nandito si Sai with the free hit. Lotus wala nang alam din immortality pero sinasalo nila lahat dito ng mga bullets. Come from the blazing duet. Pero Harry Salas right now trying to outmaneuver them. Pero si Ferds nandyan na naman with a double kill. Takinaga is still alive together with Hao. Pero 3 members will fall down onto the hands of RQ Kaito. Ang ganda ng blazing duet doon coming in from Sai. Sinabay na nga niya yung Wind of Nature pati yung Purify niya to make sure na sulit na sulit. But the problem was Game Lab, hindi sila nagpapalugi. Kahit papano, pumapalag sila. Palag pa rin. Ang ganda nung nga sa recall dun ni Hao. Sumasakit na si How ha. Ako. How are you daw? Sabi niya kay Ferds, medyo masakit. Kailangan mo nang lumayo. This is opening up space for Game Lab. But then again, RRQ Kaito with the lead established, alam nila na ang priority Alam na nila. ngayon ay purple buff, Athena. Dito na nga lang din si Takinaga. Makakahawak na siya. Linawin ko lang, makakahawak na siya ng purple buff niya. Pero looking at the total damage niya, surprisingly, Game Lab Desolators, Honey Salas ang nangunguna dyan. Pero kasi yung problema, yung RRQ Kaito sobrang kunat nila eh. So kahit Oo. mataas yung damage output ng Game Lab at nakaka-free hit sila, the targeting is always on to Denjiro, pati si X-Nova. Sabi mo nga kanina, naka-Sky Guardian helmet na. So alam mong makunat nga itong si Denjiro And eh. nabanggit mo kanina na ang RQ Kaito, karamihan sa mga members sila, nasa top 10 na hindi least deaths. Oo, pero Plus, si Ferds lalo. oo. Tapos highest damage taken. Yeah. So ibig sabihin, efficient sila when it comes to their playstyle na kahit binubugbog na sila, hindi sila basta-basta At ang mamamatay. turn natin doon, the sandbag. The Sandbaggers! For RQ Kaito, ang nagiging sandbag kanina, kung hindi si Ferds, si Denjiro Si talaga. Denjiro ngayon eh. Kasi si X-Nova, hindi niya pwedeng siya yung umabante. Kasi Tama. kailangan niya rin bantayin si Mingwin at si Sai sa likod. So, ang talagang nagiging CCTV muna ng RQ Kaito, CCTV. Si Ferds, tsaka si Ferds. Denjiro. Oo, pero Nauna, mas oh. maganda kasi yung CCTV ng Game Lab eh. Si Ay. How eh. Oo naman. Tinamaan lahat ng Astral Echo. So kahit papano, alam nila kung nasaan na wala si Ferds. May split push potential. At kung nanood kayo ng MPL Day number 3, alam niyo na tinapos ni Edward with the Pakito ang laro with the split push. So Yeah. merong ganong potential na pwedeng gawin. Itong si Ferds pero binaburst down na ng RRQ yung Lord. Hindi lang si Takinaga ang pwede gumawa no, pero ito, yung gagawin ngayon ng RQ Kaito. Sai going in with the blazing duet. Abate si Takinaga. Oh! Trying to go for the Lord still! At magtatagumpay siya no! Pero magigisagot ang RQ Kaito. Ginalit nyo kami. Uubusin namin kayo. 3 members down. 2 members left for Game Lab Desolators. Si Takinaga tumatakbo-takbo na lang din ngayon. Hahayaan ba siya makauwi ni Ferds? I don't think so. Hanggang sa pinakadulo-duluhan ng mapang to. Hahabulin lang siya at di papauwin. Yung Wild One doing wild things na naman for RRQ Kaito. Despite the drive-by retribution steal for that Lord, may kalamangan ditong RRQ when it comes to the numbers game. 5 sila nandito na burst down kagad yung Lord. Meron ng middle lane turret at middle lane minions at hinahabol na nga nila doon si Takinaga. Pero Oh, no! nahuli din nila si How! Nahuli na and RQ Kaito right now. Mas